Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NDS, trending and viral show nakahandang Sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ngayong
ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si... Akala ninyo, Miyerkules na.
Yung mga Parang napagod ako. Yung lalo na yung mga kasamahan natin, partner, sa hanap buhay na nagko-cover ng impeachment trial na araw-araw naming ginagawa riyan sa Senado. Hindi naman araw-araw, mga 3 times a week. Oo. Araw-araw sa loob ng 3 araw. Dire-diretso. Hindi, partner. Magkakasunod. Alas 10 ng umaga. Alas 8 dapat andun na kami. Kayo. Aray ko ang mga naman. senator judges, alas 10 ang call time. Tapos, pero in fairness, maaga naman natapos kanina. Alas 2:30. Tapos may lunch break na 1 oras. So bukas ulit tayo. Pero kanina, doon sa mga nagtatanong, ang pinaka-highlight ko kasi yung Mary Grace Piatos nga. Yung palang Mary Grace Piatos, ang natanggap lamang niya, batay doon sa inilabas ng prosecution at ng COA, ay 70,000 worth of medicine bilang reward sa kanya. Hindi cash. Not million, not 100,000, but 70,000 worth of... Bakit kaya medicine, no? Baka, yun ba yung ni-request ng beneficiary? It that way, pwedeng may sakit, baka yun o may maintenance, mga ganon. So, let's see. Pagkat yan naman daw ho ay ipaliliwanag naman ng depensa kapag sila na ang naglatag ng kanilang panig at yan din ay kanilang kakalkalin pagka sila na ho ang nag-cross-examine. Hopefully bukas, cross-examine pa nila. Sabi po ng defense side, ito si COA auditor. Ma-cross-examine pa. But anyway, iwanan muna natin ito sapagkat meron ho kasing kahit kami roon sa umpukan namin ng media dyan sa Senado, ito pinag-uusapan na yung naudlot na 85 pesos wage increase, which is ang first tranche ay 60 and next year pa yung 25. Ang problema, may nag petition sa korte dyan sa Pasig, partner, na itigil muna status quo ante, ibig sabihin walang galawan muna. Tingnan nga natin ano ba ang naging position dito to begin with ng Employers Confederation of the Philippines. Nasa linya natin si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Sir Sergio, magandang gabi na po, hapon sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Sir Sergio. Ay, magandang hapon sa inyo, Henry at Karen at sa mga nakikinig sa atin. Opo. Unang tanong po, kayo ba'y pabor doon sa increase? At kayo ba'y nakonsulta bago po ito sa publiko na magkakaroon ng increase? Alam mo, dumaan sa regional tripartite wage board yan, doon matagal na naghihiring yan tungkol ginagawa nila lahat ng region, yung sa NCR ang nauna dahil in-order ka ni Presidente na madaliin yan at yan ini-implement yan pagka nagkaroon na increase during the anniversary every 1 year date, pinapublish sa ngayon. For the first time after several years, kasi kami suportado namin yung Regional Wage Board dahil yan ang pinaka year to real na pag-appraise sa mga increases na yan. For the first time after several years, nag-descend kami dun sa 85 pesos. After several hearings namin, kasi ang posisyon na kaya kami nag-dissent, pumirma kami sa what we dissenting opinion, pero natalo kami sa botohan kasi ang constitution ng wage board dalawang representante ng workers, dalawang representante ng ECOP na employers, at isang NEDA, isang DOLE, isang DTI. Okay. Ang unang request ng labor sector dyan, nag-hearing, nag-present sila dokumento 200 pesos a day sa NCR. Ngayon, tapos yung ginamit yung mga formula na taon-taon ginagamit yan, ang parang lumabas na pagka nila 85 pesos where we dissented kasi ang mga formula kasi na ginagamit totoong ayos, pero ang problema, it was a wartime condition dahil alam mo
may gera, sa inflation, so yung mga besyos matataas, no? Inflation natin ay 7.2, 6.8, yun ang ginagamit. Pero kami, i-consider namin yung inflation and everything else, computation namin, it should not be more than 50 pesos. Kaya kami nag-descend. Pero nagbutuhan, wala kami magagawa. Natalo kami while we said we descended sa opinion, we respect it. So susundin namin yon at yung mga miyembro namin handang sumunod doon sa like what we do every year pagka nagkakaroon ng sinusunod namin yung Ngayon, ito nangyari na may nag-file doon sa RTC ng Pasig, nagulat kami dahil hindi ko maintindihan kung bakit tinanggap ng RTC kasi dapat may proseso pa susundin sa, hindi ko alam, hindi naman ako abogado, pero nagtataka ako bakit biglang tinanggap ng RTC yung petisyon, basically, nagpetisyon yung mga nasa construction business. Construction. Hindi ko alam yung rason. So, siguro, ako, tingin ko, pag-uusapan lang doon, kung sumunod sa proseso, yung pagtataya ng na yon, kami naman, alam namin sumunod sa proseso yon. So, hindi ko alam kung paano gagawin doon. My feeling is, ganun din ang lalabas doon, sumunod sa proseso, kaya itutuloy rin yun. Okay. Pero kahit pa paano, may 20 days po yung temporary restraining order, August 13 po. Hanggang August 13, kumbaga, Sir Sergio. Kayo po dyan sa ECOP, do you think this is also some sort of a reprieve, kahit pa paano, short relief para po sa mga employers? And do you also support this? Kumbaga, kahit na sinabi nyo po na, kasi nag-dissent po kayo di ba? Pero susunod pa rin po kayo. Pero ito pong desisyon ng Pasig Regional Trial Court, do you also support this? Well, wala tayo magawa, decision nila yun. Pero actually, kung eventually, pagka naman na yung petition na yan, retroactive naman sigurado yun Sigurado naman pababayaran yung mga nakabayad, di ka isosoli. Yung hindi pa, retroactive naman sigurado yun. So, maliit na bagay yun. Yung na-delay ng konti. Apo. Teka muna, Mr. Ortiz, ito ba sa kasaysayan ng increase? Ngayon ba nagkaroon na biglang may nagpetisyon sa isang regional trial court, sa isang branch ng korte? As para sa ino, ngayon lang Nagulat kaya kami. Kasi alam ko, bago pumasok ang korte niya, dapat i-exhaust muna yung lahat ng doon sa dole di ba? Nagtaka kami kung bakit napasukan ng korte. Pero so I really don't know. So ibig sabihin, kung nga ngayon may nagpetisyon, nga ngayon din may korteng nag-decide na outright na status quo ante muna ito. Oo, yun naman I mean, ako naman, tingin ko rin tutuloy rin yan, pero na-delay lang konti. So, masyado naman malaking iskandalo nangyayari dyan sa ako tuloy-tuloy naman yan Hindi naman siguro ihihinto ng korte. Palagay ko, wala naman sila karapatang ihinto yan. Pero yun nga po, kasi tama po ba, Sir Sergio, na kumbaga na apply na kumbaga yung unang tranche? So, dapat, tapos yung second tranche na po dapat hanggang next year po ba yun? 2027, January 2027? January, Opo. So, sa tingin nyo, itutuloy pa rin to at hindi naman babawiin yung unang tranche? Hindi. Palagay ko rin hindi ko nakikita kung paano gagawin ng korte na sasabihin hindi valid yun. At palagay ko, hindi na itutuloy. May mga nakabayad
Opo. At siguro, yung mga hindi nagbayad, i-retroactive yun. Pero tingnan mo na. At yung 2025, wala, pagka na tuloy-tuloy palagay ko. Pero butit na alaman namin, partner, nalaman natin kina Mr. Ortiz na kayo na pinakamalaking Employers Confederation sa buong bansa ay bagamat ang para sa inyo ay 50 pesos lamang muna, pero dahil natalo kayo sa botohan ay magko-comply pa rin kayo. Magko-comply kayo doon sa 60 pesos and 25. Ibig sabihin, hindi nyo sinusuportahan, to make it clear, hindi nyo sinusuportahan yung petisyon sa korte sapagkat susunod na kayo. Susunod kami. Sinabi naman namin yan. Right after in-announce yun, nagtaka pa nga ako kung bakit nagagalit sila kay Secretary. Hindi naman siya makakapil. Nagulat lang ako. Kasi nung desisyonan yan, hindi pa yata naka-appoint si bago Secretary. Saka ala siyang pakialam doon kasi yung nag-hearing doon, mga representante nga. Okay. Pero sa tingin niyo po ba, Sir Sergio, kasi nung nabanggit niyo kanina na itong wage increase, parang konting tulong po ito no sa mga manggagawa, lalo na tumataas yung mga presyo ng bilihin, mataas po yung inflation dahil nga po sa giyera po na nangyayari sa Middle East na apektuhan po tayo. Pero hanggang ngayon pa rin naman po, mataas pa rin naman po ang bilihin, mataas pa rin po ang gasolina, ang diesel, ang kerosene. Sa tingin niyo po ba this is enough reason para dagdagan pa rin naman po natin ang sweldo ng ating mga manggagawa, lalo na po dito sa NCR? Siguro, Karen, Henry, explain ko sa inyo yung perspective para maintindihan yung dynamics dyan. Dito sa Pilipinas, there are 52 million in the labor market. 52 million. Kasama riyan, dalawa yan, divided yan sa two. Isa yung formal sector, isa yung informal sector. Okay. Yung informal sector, 84% yan. Yung formal sector, 16%. Yung informal sector, sino ba yan? Yan yung mga farmers, fisher folks, drivers, vendors, jeepney drivers, truck drivers, mga maliliit na business na sa pamilyon. Kasama rin dyan yung government employees, a few million, na hindi kasama rin sa So, yung 16%, yun ang covered ng mga dole. Nandyan yung covered sila ng minimum wage, covered sila ng PhilHealth, ng pag-ibig, SSS, yan yun. 16% lang yun. Out of 52. And out of the 52 million, pagka nagtataas ng sweldo, ang minimum wage, 4 billion lang yung minimum wage earner out of 52 billion. Remember that. Pagka merong distortion na tutumbok yung mga tumaas, nagiging almost 5 billion. So, yung 5 billion na yon, wala pang halos 10% ng workers. So, maintindihan naman nyo na ang nangyayari ngayon, pagka nagtaas ang sweldo yan, ang gagawin ng mga nasa business, hahabulin dyan. Kasi pagka tinaas, wala namang connection dyan sa benta nila, wala connection sa profitability nila, papatong yung presyo sa paninda nila. Kung hindi na kaya ng presyo nung merkado, magbabawas ng tao. At kung hindi naman kaya na rin yung magbawas ng tao, magsasara na lang. Dapat at yan, ang kinatatakot ng Bangko Sentral. Kasi pagka ganyan nangyari, may problema na nga tayo dito sa giyera at yung tumataas yung magiging inflationary yan. Ang masakit dyan, nabenepisyohan mo yung 10%, pero yung 84%, na hindi naman tumatagap na yung farmers, ang average earning ng farmers, if I understand correctly, ala pa 300 pesos a day. Tataasan mo yung minimum wage earner, sila naiiwanan lagi. Every year naiiwanan sila.
umaasa sa gobyerno ngayon yan. Hindi naman kaya ayudahan ng gobyerno lahat yan. Although most of them are seasonal workers naman. Yung seasonal, well, anyway, yung covered yung nasa 4%, ano yun naman natin, yung 16% na covered ng mga loans na yan, no? Yung 16% na yun, yung mga kumpanya na yun, 90% micro. 8% yung small. 1% yung medium, wala pang 1% yung large. So 90% yan micro. Ito mga micro na to, dito sa panahon na to, wala pa yung taas na sweldo, no? Hirap na. 13-month pay, hindi halos makabayad, no? Yung mga sweldo nila, hinahabol every weekend o every kinsena pa sweldo. So ngayon, hirap na hirap, papatungan mo yan. Hindi namin iniintindi masyado yung medium at large, saka yung iba rin sa small, no? Pero, ang tinatamaan yan talaga, hindi kayang saluhin yan, yung micro, saka yung marami sa small. Yun ang problema. Kaya madali sabihin na kawawa naman ang dyan, taasan natin. Minority lang yun. Yung marami ay hindi nasa taasan. Okay. At I think, there's a sigh of relief, ika nga sa aming mga manggagawa, na mabalitaan namin sa inyo na kayo, at least kayo, ay sumusuporta po rito. In other words, hindi kayo magiging kalaban ng mga empleyado para hindi matuloy itong increase na ito in whatever. Hindi kami kalaban dyan. Okay. Pero ganito. Support that. Pero ganito, Mr. Ortiz, to be frank about it, ang ibig nyo ba sabihin ngayon, may mga nababalita na kayo na dahil o kumatuloy itong increase na ito, baka magsara sila at baka magbawas sila ng empleyado? Sabi ko nga sa'yo, hindi pa dahil yung increase, marami na nagsasara. Okay. Sa micro. Mahirap ngayon. Alam mo, ang problema natin, yung definition natin ng minimum wage. Alam mo, ang definition ng minimum wage sa International Labor Organization, yan yung entry level ng mga bagong graduate at mga nagkakaedad para proteksyonan sila sa mga work, bibigyan lang ng konti allowance pagtatrabahuhin. Hindi yan ang living wage. Ang intindi ng tao, living wage yan. Ang living wage, yun ang bumubuhay sa pamilya ng 4 o 5. Hindi yun ang intensyon ng minimum wage. No? Kasi ang minimum wage, ang living wage, under yung concept ng living wage, pagka dalawa nagtatrabaho sa kasama yon sa pamilya, no? O pagka yung asawa, halimbawa, nagtitinda-tinda, kasama yon. May kapraso silang bakuran, nagtatanim ng gulay, kasama yon. May alaga itik, baboy. Yung ayuda ng gobyerno sa edukasyon, ayuda sa health, yun ang living wage. Kasama yun. Teka muna. Living wage. Teka muna pala, partner. Kami tatanong na rin at yaman kayo nariyan na rin sa aming bulwagan ni Kanga. Partner, paano kaya yung narinig natin sa show na pala na lowering the tax bracket ng mga ano ninyo ron? Oo, 350,000 pesos annually po yata. Meron kami grupo tinatawag Leaders Forum, no? Yan composed of the organized labor heads, yung TUCP, FSW, at saka kami employers. Meron kami Leaders Forum. Nag-meet kami regularly. Isa sa mga rekomendasyon namin yan. Kami nag-rekomenda niyan. Okay. So meaning, galing pala sa inyo yun? Galing sa amin yung rekomendasyon na yan. So hindi kayo, in other words, hindi kayo rin kalaban sa bagay na yan. So suportado ninyo yan? Hindi, ito namin yan. Alam mo, marami nagbabang hindi. For the last few years, dahil sa Leaders Forum, nag-uusap-usap kami, nagkakasundo kami. Kahit nandun sa Regional Wage Board, hindi kami nagkakasundo, pero hindi kami nag-aaway. Yung para sa yung pag-determine ng wage, nagdidebate kami.
kumisan kakataasan ng boses. Pero at the end of the day, nagkakaintindihan kami. Pero kung sa bagay pala, kung kami naman ay kung marami naman sa amin ang hindi na magbubuwis, that's also hindi naman mababurden ang mga employer Hindi, diyan. Oo. Ang mabuburden yung pamahalaan. Ang mababurden Tama niya sa gobyerno. kanya lang. Yun na nga, papaano naman? Papaano ngayon kaya baka mangyari naman mag-suffer naman yung tax collection, Mr. Ortiz. Tapos yung mga social service Yun ang problema. Kasi doon na-recommenda namin yan, hindi naman kasama yung ibang binibigay na incentives doon sa SONA, no? Yan separate na inano namin yan. Dahil kinumpute namin yan, yung kumikita ng 350,000 a year, ano? Magkano na yun? Man, tataksan mo pa. Anyway, so last question siguro, partner, from my end, if we have also a question. Kumusta na ang investment climate ng bansa? Medyo basa mga pa rin. Dahil, alam mo na, meron pumapasok, meron even tourism, pero hindi huling-huli tayo sa mga kapitbahay natin. Issue pa rin ba sa mga investor yung flood control anomaly unresolved until Yan ang today? pinakamalaking issue. Confidence. Hindi sila naniniwala na masosolve natin yung problema na yan. Nung una sana, para paniwala, umaasa kami itong year na to, masosolve yan, pero lalo lumalaki yung yung problema. Unang-una, ang focus natin lahat, pati media, yung political issues, nakakalimutan yung economic issues. Kanya nga tinawagan na namin kayo at medyo nakakaumay na rin naman ang impeachment. Oo. Alam mo, noong nakaraan taon, ang binigay na bill ng LEDAC, 52 yata. Ang naipasang batas, 2. Nako po, Joseph. Anyway. Ngayon pa, lalo pa ngayon, may impeachment. Nako, paano papasa Senado? At syempre, may papalapit na rin ng eleksyon. Kanya-kanya po itong, di ba? Tsaka, pagkasyang araw, Mr. Ortiz, Berma. Kanya-kanya ang posturing ito. Berna, kaya binabati na namin kayo ng advance Merry Christmas. Ninong Seryo, advance Merry Christmas. At least Merry pa rin ang Christmas sa atin. Mabuti naman, baka ma-postpone Mr. Ortiz, salamat sa inyo for joining us. Sir Seryo. Thank you. Salamat din sa inyo, Henry. Karen. Alright, si Sergio Ortiz Luis Jr., ang President ng Employers Confederation of the Philippines. Kasi partner, mabuti narinig natin sa kanila, hindi nila pala naman kinokontra yung 60, yung 85. Gusto lang nila ibaba konti. Oo. Pero at the end of the day, dahil talo sila, susunod sila. Ay, kailangan. Nag-comply naman. Ang nakalimutan kong itanong hindi ba nagpaalam sa inyo yung nag-petition sa korte? Hindi nyo po ba kakilala? Mukhang hindi naman. Kasi sabi naman niya, nagtataka nga daw siya. Bakit, nagulat sila. Bakit may ganon? Construction industry. Anyway, sige, karapatan nila yan. Pero end of the day, sana po naman ay maibigay. Napaka-kaunsing lang naman noon, partner. Bawasan nyo na lamang yung inyong pangluho ng kaunti. Itulong natin sa mga manggagawa. With all due respect. 6:14, I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Babalik po tayo. Balansyado! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang galing-galing mo!
mo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na, milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Antabayanan po ninyo sapagkat mamaya may pag-asa tayong kakapanayamin, partner, sapagkat naglandfall na po ang Bagyong Luis sa Makunakon sa Isabela 5:30 ngayong hapon. So hopefully kahit manawari ay wala naman pong mabigat na problema riyan sa Isabela. Ulitin natin, naglandfall na ang Bagyong Luis sa Makunakon, Isabela kaninang alas 5:30 ng hapon. Flash Report. Flash Report!
sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tayo sapagkat kailangan natin kausapin ng Pag-asa na. Si Bal Gonzales muna, yun daw hong pagbasa ng sakdal kay Uswag Ilonggo Party List Congressman Jojo. Jojo Ang ang palapilyedo nito. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan, RH5, Val Gonzales. Val. Henry, hindi natuloy ang dapat sanay arraignment ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang sa 2nd Division ng Sandigan Bayan ngayong hapon. Ito'y dahil sa mga nakabinbin pang mga mosyon sa korte, kabilang ng motion to quash information at motion to consolidate. Ito'y matapos hilingin ng kampo ni Ang na pag-isahin o pagsamahin na lamang ang 14 counts of graft cases laban sa kongresista dahil magkapareho lang umano ang aligasyon sa mga kaso. Si Congressman Ang ay nahaharap sa 14 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
dahil sa manoy conflict of interest matapos manatiling may interest sa isang construction firm habang nakaupo sa Kongreso na nakakuha ng 214 million pisong kontrata sa DPWH. Nitong July 28, nakapaglagak ng 70,000 pisong piyansa sa Sandigan Bayan 3rd Division si Ang matapos maglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa kanya. Muling itinagda ng 2nd Division ng Sandigan Bayan ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Ang sa Setyembre 8. Ako si Val Gonzales, TCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, pag-asa muna tayo. Weather muna tayo. Maulan na, medyo makulimlim na ang panahon na. Nasa linya na natin si Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang gabi po. Yes po, good evening po at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Kaninang 5:30 ng hapon ay naglandfall yung sentro ni Bagyong Luis sa bayan ng Maconacon sa may Isabela. May tagretong lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 45 km per hour at pagbugso na umaabot ng 60 km per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis sa 20 km per hour. May nakataas pa ring tropical cyclone wind signal number 1 sa central and eastern portions ng Cagayan, Tubuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at itong northern portion ng Aurora. Sa mga lugar na ito, asan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin na dala ng Bagyong Luis. In terms naman of heavy rainfall, ay mga malalakas sa pag-ulan, itong si Luis, yung mga rain bands nito, patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, itong southern Luzon, including Metro Manila, pati na rin itong bahagi ng Mimaropa and western sections ng Visayas, makaranas tayo sa mga sunod na araw ng mga pag-ulan naman na dala ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya maghanda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa eastern seaboards ng ating bansa dahil makaranas tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Thank you, Sir Dan. Yes po, Sir Henry. Salamat po, Sir Dan Villamil ng Pag-asa. Thank you, Sir Dan. Thank you po, Henry. Salamat si Dan Villamil ng Pag-asa. Samantala sa Edwin Duque muna tayo. Kauna-una ang drug suspect na inaresto ng PDEA hahatulan ng Anti-Money Laundering Act sa Korte. RH23, Edwin Duque. Edwin. Henry. Go ahead. Bay, nakabit kayo ng-PDEA. Kasunod ng mga desisyong inilabas ng Regional Trial Court sa 6 sa Cebu City, ay nahatulan na ng pagkakasala itong siya Baridi Sarol Barbecho. Sa tala ng PDEA sa Quezon City, ito ang kauna-unang hatol sa isang lokal na isinampang kaso ng money laundering Region 6 na nag-ugat sa mga operasyon ng PDEA laban sa illegal na droga. Sa tala ng PDEA sa Quezon City, napatunayan nagkasala ang akusado na walang duda beyond reasonable doubt sa paglalabag sa Section 4 at B na Republic Act 10365 o ang Anti-Money Laundering 2000 Act o Act 2001. Mahalaga umanong matagumpay ang kampanya ng ahensya laban sa illegal na droga at sa mga financial network na sumusuporta sa mga ito. Inatulan ng korte akusado ng isang taong pagkakakulong at inutusang magbayad ng kalahating milyong piso para sa bawat kaso isinampa. Ang kasuan niya ay nagugat sa mga reklamo ng money laundering na sinampa noong pang Pebrero 2023 ng PDEA Regional 7 matapos ang isang financial na investigasyon na nagresulta ng operasyon sa ahensya laban kay Barbecho kaugnay ng illegal na droga. Ang akusado ay nagsagawa ng mga transaksyon na para sa iba't ibang halaga ng droga, sa iba't ibang pagtanggap na umabot ito ng milyones talaga kabila ng kaalamang ang nasabing halaga ay kinakasangkutan o nagugnay sa kita mula sa illegal na gawain na lumabag sa Section 5 at 11, Article 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. RH23 ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi!
ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na, partner. Sino Uy, winner natin? grabe taga Tacloban City. Oh. Si Jean Alarica Gomez. Hi, Jean. Hello po, ma'am. Hello po, sir. Good evening. Good Oy, evening, sir. Umuulan ba riyan? Hindi naman. Hindi naman po. Sige. Mainit pa rin ang panahon sa Tacloban. No? Eto, para talaga namang maging masaya ang iyong evening, Sir Jean, etong 500 pesos. Pero sagutin mo muna ang katanungan, anong kauna-unang istasyon sa radyo at sa buong Pilipinas? At syempre, ang number 1 sa mga taga Tacloban City. Isigaw mo, Jean. DZRH. Ayun! Sinigaw nga. Dahil dyan, may 500 pesos kayong GCash, Jean. Thank you, Jean. Salamat. Ano gusto natin? May energy. May energy. Parang si Kuya Sherwin Alfaro lang. Oo, di ba? Ang host ng bagong programa ng Department of Energy. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo si Matar. Congratulations, Jean Alaric Gomez ng Tacloban City. Yan. So, sige matulugan ng maaga, partner, ha? Kasi maaga call time nyo ulit bukas sa Senado. ng impeachment talaga. Sumayin nyo na ang kalipunan ng mga balita. At tala kayo sa Balansyado. Lagi nating tatandaan kung gusto nating umasenso sa buhay. Manalig, magdasal sa may kapal. At huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus laging gumawa ng mabuti. Sapagkat ang paggawa ng mabuti, hindi magbubunga ng masama. At dagdagan nyo pa, lalo ito, ng pagtulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po dahil Monday ngayon sa Attorney Cam Cheryl Adami Molina ang kanyang topic, ano ang pwedeng ikaso sa taong nagdudulot ng inis, yamot, istorbo, o labis na pasakit sa ibang tao. Grabe In naman, short. Grabe naman yung labis na pasakit. Oo nga, grabe. Oo, grabe naman. Sino ba to? Pwede palang kasuhan to, attorney, pagka makulit na makulit, di ba? Bye! Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. Balansyado. Ang oras na Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo.